Nandito ka na naman, sa isang silid na malamig at malawak, kung saan ang mga anino ay mas matapat kaysa sa mga salita. Ang iyong mga labi ay gumagalaw, bumubuo ng mga salitang paulit-ulit mo nang sinabi, mga paliwanag, mga dahilan, mga pakiusap. Bawat salita, isang piraso ng iyong kaluluwa na inilalatag mo sa kanyang paanan, umaasang pupulutin niya. Umaasang maiintindihan ka niya, pero hindi. Ang tanging naririnig mo ay ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na sumasampal sa iyo ng katotohanan. Hindi ka niya pinakikinggan, hindi kailanman ang pagpapaliwanag. Ito ang iyong naging ritual, ang iyong panalangin sa isang Diyos na bingi. Inaakala mo na kung mas malinaw, kung mas detalyado, kung mas taus-puso ang iyong mga salita, sa wakas ay makikita ka niya, pero bawat paliwanag ay isang pag-amin ng pagkukulang. Bawat pagdepensa ay isang pagtanggap na ikaw ang dapat husgahan. Ito ang madilim na sikolohiya sa likod ng lahat. Hindi ito tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa kontrol. Sa tuwing nagpapaliwanag ka, ibinibigay mo sa kanya ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang maging hukom ng iyong katotohanan. Ginagawa mo siyang arbiter ng iyong mga motibo, ng iyong nararamdaman, ng iyong pagkatao, at sa bawat pagkakataon, ang hatol ay pareho, hindi sapat, nakakapagod, nakakabaliw, para kang tumatakbo sa isang panaginip kung saan hindi ka makaalis-alis sa parehong lugar. Bawat butil ng iyong lakas ay nauubos, hindi sa paglutas ng problema, kundi sa pagpapatunay na karapat-dapat kang pakinggan. Pero paano kung hindi mo na kailangan? Paano kung sa isang sandali, sa isang paghinga, ay titigil ka? Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa pagod na pagod ka nang maging tagapagtanggol ng sarili mong katotohanan. Ito ang sandali. Ang sandali kung kailan tumigil kang magpaliwanag. Isipin si Elias at si Clara. Si Clara, na laging nagpapaliwanag ng bawat kilos niya, bawat text na hindi agad nasagot, bawat paggastos. Si Elias, ang kanyang partner ay nakaupo lang, tahimik. Ang hari sa kanyang trono ng katahimikan. Hinahayaan si Clara na magpahirap sa sarili. Ang kanyang katahimikan ay ang canvas. At ang pagkabalisa ni Clara ang pintura. Siya ang nagbibigay ng espasyo para sa pagdududa ni Clara na lumago. Isang araw, tinanong ni Elias, "Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang?" Ang tono, kalmado pero may laman. Isang paon. Dati, sasagot si Clara ng isang nobela. Ang traffic. Ang biglaang utos ng boss. Ang katibayan mula sa chat. Isang buong kaso para sa kanyang depensa. Pero sa araw na iyon, iba. Tumingin lang siya kay Elias, huminga ng malalim, at sinabi, "Galing sa trabaho." Walang dagdag, walang bawas. Isang katotohanan na hindi nangangailangan ng palamuti. Nakita ni Clara ang pagbabago sa mukha ni Elias. Isang kislap ng pagkalito. Ang script ay nasira. Hindi niya alam ang susunod na linya. Ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa reaksyon ni Clara sa kanyang pagtatanggol. Nang wala iyon, siya ay nawala ng balanse. Ang katahimikan na dati niyang sandata ay biglang bumalik sa kanya, puno ng mga tanong. Ito ang nangyayari kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag. Inililipat mo ang bigat ng pag-iisip mula sa iyo patungo sa kanila. Sila ngayon ang kailangang punan ang mga patlang. Sila ang kailangang harapin ang kanilang sariling mga insecurities at pagdududa. Ang iyong katahimikan ay lumilikha ng isang vacuum. Isang itim na butas kung saan ang kanilang mga teorya at akusasyon ay walang kinakapitan. Ito ang nagpapabaliw sa kanila. Ang kawalan ng kontrol. Ang hindi pagkuha ng inaasahan nilang reaksyon na nagpapatunay ng kanilang kapangyarihan. Nasanay sila na ikaw ang mag-aayos ng gusot, na sila mismo ang gumawa. Nasanay sila na ikaw ang maglalatag ng emosyonal na tulay. Nang tumigil ka, pinutol mo ang tulay na iyon. Ngayon, kung gusto nilang tumawid, sila ang kailangang humanap ng paraan. Ito ay hindi tungkol sa pagiging malupit. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng hangganan. Ito ay pagdideklara na ang iyong panloob na kapayapaan
ay hindi na pwedeng pag-usapan. Hindi na ito pwedeng isakripisyo sa altar ng kanilang pag-apruba. Ang iyong realidad ay sa iyo. Hindi ito nangangailangan ng co-signer. Hindi ito nangangailangan ng permiso. Sa simula, sila ay magagalit. Susubukan nilang painitin ang iyong ulo. Tatawagin kang makasarili, hindi nag-iisip o manhid. Ito ang kanilang huling, desperadong pagtatangka na hilahin ka pabalik sa dating sayaw. Huwag kang magpapadala. Manatili ka sa iyong katahimikan. Hayaan mong ang katahimikan na iyon ang maging iyong sagot. Dahil ang totoo, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang posisyon ng hindi matitinag na lakas. Ito ang pag-angkin sa iyong kwento. Ito ang pagsasabing, dito nagtatapos ang iyong bersyon at dito nagsisimula ang sa akin. Hindi mo kailangan ng audience. Hindi mo kailangan ng jury. Ang tanging kailangan mo ay ang paniniwala sa sarili mong karanasan. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang pamilyar na pagnanasang magpaliwanag, huminto ka. Huminga. Alalahanin mo na ang iyong katotohanan ay hindi isang thesis na kailangang idepensa. Ito ay isang bundok. Hayaan mo silang subukang akyatin ito kung gusto nila.